Hello Kathden fans! Ito nilarawan ni Sir Alden mga kasombrero si Kath. In 3 words, umattend ng birthday si Sir Alden. Yan at marami pang ibang items mga kasombreros, no? So, uunahin ko muna itong... Okay. So, ito muna umattend ng birthday si Sir Alden. So, lady bosses, sina Ma'am or Attorney Annette Gozon, at saka si Ma'am Joy Marcelo mga kasobreros ay present of course, no? So sa birthday ni Ma'am Joy Marcelo. So parang dito ay may sinasabi si Sir Alden pero may music background kasi kung kaya ay hindi po natin marinig mga kasombrero. Siguro appreciation, affirmation, and kind words mga kasombrero of course sa boss ni Alden mga kasombrero ang kanyang sinasabi. So, yung bulaklak ay para kay Ma'am Joy Marcelo. Tapos, para magkatabi si na Ma'am Joy Marcelo at saka si Attorney Annette Gozon, mga kasombreros. Na alam natin ay mahal na mahal nila si Alden. And si Ma'am Annette Gozon yung yung isa sa mga naging reasons, mga kasombreros, na pinaglaban niya, no, si Alden dati sa audition niya sa Starstruck, no? And yun, nag-start ang kanyang career, mga kasombreros, doon sa showbiz mga. Grabe, no? May mga nakakaantig at talagang gagamitin ng Panginoon para ikaw ay dalhin sa kung saan man na destination mo talaga mga kasombrero sa buhay. Which is nakaka-touch na at saka nakaka-inspire na story mga kasombreros. And then ito, so okay. Sige, ito na nga yung interview ni Sir Alden. Pinapost ko ito mga kasombrero kasi anniversary nito, November 14, 2024 kasi ito. Ginawa mga kasombrero ni Alden itong interview niya, no? Na parang ang tema dito ng Star Cinema, ni-repost kasi, no? November 14, 2024. So today is November 14, 2025. So anniversary siya kung kaya ni-repost mga kasembreros. So ito yung time na si Alden Richards gumawa siya ng question and answer portion sa Star Cinema. Parang inihambing, no, yung kanyang answers doon sa Hello Love Goodbye pa nila na interview na kagaya, no, same questions ang binigay ng Star Cinema doon sa Hello Love Goodbye pa niya na interview, no. So mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros para ma-appreciate po natin. So yun, may set of questions and then yung description sa dito. Yung description, talagang naging intimate na yung descriptions ni Sir Alden mga kasembres from 2019 kasi di ba Hello Love Goodbye. So ang description sa dati or paglalarawan niya kay Ma'am Catherine ay magaling, mabait, masipag. Tapos after ng Hello Love Again, maalaga, passionate, lovable, di ba? Talagang level up mga kasembres. Dito natin masabi na naging special talaga si Ma'am Catherine mga kasembres kay phenomenal box office cinema king mga kasembres, kay CEO at producer director Alden Richards. So sabi niya 3 words na describe Catherine, 3 words nung Hello Love Goodbye: magaling, mabait, masipag. Kasi syempre, no, may boyfriend pa si Ma'am Catherine dati and nasa lang sila, nasa stage ng pagkakaibigan at trabaho, no, because sa Hello Love Goodbye. Pero nung after ng Hello Love Again, maalaga, alam natin pinagluluto ito ni Ma'am Catherine dati sa Hello Love Again, no? Sa set ng Hello Love Again, pinagluluto ni Ma'am Catherine si Sir Alden ng adobo at saka steak according na Marvin at saka Mark mga kasembreros, no? Tapos passionate and then lovable. So ito yung talagang no, yung yung description na lovable mga kasembreros ang sakalan dito. So madali daw siyang mahalin, no? At saka kamahal-mahal mga kasembreros. So marami pa actually yung questions dito. So mamaya papakinggan na lang natin ito mga kasembreros, no? Papakinggan nyo na lang, no, after ng ng mga items natin. So ito, next item natin mga kasembreros. Si Ma'am Catherine parang inihambing siya, no, sa mga iba pang artista, parang survey question, something like that mga kasembreros, no. Kinumpara siya kina Maymay Entrata, kay Michelle D ba ito, at saka kay Maris Racal ba ito. So hindi ko alam kung sino naka-green, Maris Racal ba ito. So but correct me if I'm wrong po So of course, no, marami ang bumoto kay Ma'am Catherine mga kasembreros. So there's no comparison naman kasi may mga kanya-kanya silang mga kagandahan, may achievement sa buhay. Pero yung makamasa lang talaga dito ay si Ma'am Catherine, ang dami nag-comment dito na
Ma'am Catherine, mga kasembreros, no, sa comment section. So talagang iba yung dating ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasembreros, sa masa. And yun, parang survey question na naman siya. It's not really, kumaga pa, tawag dito, it's not really ganun kahalaga or sa attached sa ABS-CBN or GMA, mga kasembreros, na mga parang fan survey lang siya, mga kasembreros, no, na ginawa ng isang panatiko. And then ito, next item natin, mga kasembreros. Okay, so yung Hungry Pita ni Sir Alden, nag-post kagabi, no. Ang cute kasi ng dito, ng music background, yung Kahel ba yun, na kinanta ni Maki, yung gusto ko sa'yo, sabi nga. Tapos ang caption niya dito sa Hungry Pita, na yun nga, yung shawarma, mga kasembreros, ay being single is fine, pero kanino ko ikukwento yung mga cravings ko, sabi nga dito. So parang na siya, parang patama na hugot, mga kasembreros. Tapos sabi dito, Happy Singles Day. So may mga single day ka, may Happy Singles Day pala, no, mga kasembreros. Pero let's enjoy singleness, no, kasi singleness ay isa rin pong biyaya, no. Yung pag-asawa, no, biyaya rin po, mga kasas, either way, as long as we glorify God. Single man na may asawa, ay kapag tayo, yung purpose natin ay may mga mag-asawa naman kasi na gina-glorify nila ang Panginoon, no. They work in the ministry, sa church, sa pamilya, and so on. Tapos may mga single din naman, katulad ni Apostol Pablo, no, kagaya natin, no, na nag-work sa ministry for the glory of God. So either way, so ganun siya. Talagang nag-preach na ako dito. Pero yun po, mga kasembreros, no. And then ito, na-feature pala si Sir Alden, no, sa isang sikat na, hindi ko alam kung sikat ito na brand, The Secrets Out, Hisense is the choice of stars like Alden Richards, ready to experience it for yourself. Bring the luxury home, click the link below. So para pala siyang mga furniture or mga gamit sa bahay, mga kasembreros, no. Itong Hisense, something like that, mga kasembreros. Pero ito yung kanina lang napansin ng admin, mga kasembreros, at saka pinost niya, no. Tapos yun, kung kaya pinopost din natin. Pero September pa nila ito sa main page nila ng Hisense, mga kasembreros, ay September pa nila pinost, no. Late lang napansin ng ating mga admins din po. And nagpapasalamat talaga ako sa mga admins, no. Kasi kung wala sila, hindi rin tayo na-update ng mga ganap ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden, mga kasembreros. And of course, si Sir Alden din kasi nagpo-post din siya sa kanyang Instagram account. And then ito, okay, so next item natin, mga kasembreros, no. Itong tawag dito, Ribisco Crackers. Ang sipag mag-post ng Ribisco Crackers na brand ni Sir Alden. So nag-post ulit sila kagabi na parang reminder lang, no, na alam ko kung yung promo nila hanggang pa, kasi nagsimula nung 11/11 pa eh. Pero naka-caption dito or nakalagay dito, mga kasembreros, sa 11/11 na pa sobrang so yun siya, 11/11. So lagpas na yun, pero kagabi nito pinost eh. Hindi ko lang kung may petsa ba ito na, or bakit yun nagsimula, no, doon nagsimula hanggang ngayon na may sale sila. Pero nakalagay kasi na petsa kung kailan yung end ng pasobra sale na 11% off sa lahat ng Ribisco Crackers na items, mga kasembreros. Pero yun, so malalaman na lang natin yan. And then ito, sobrang ganda ng katin dito, no. Pinost lang ito ng isang admin din. Naka-denim jacket si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Pero ito ay time pa nila ng Hello Love Again promo, mga kasembreros, na kung saan ay nakaukit ang kanyang pangalang Marie sa kanyang damit or sa kanyang denim jacket, mga kasembreros. So sobrang ganda ng close-up picture ni attorney dito, mga kasembreros, no. Kasi nga nagkalaman naman si attorney. So sobrang gwapa kung sa Ilonggo at saka sa Bisaya at saka sa dito sa Espanyol, no. Hermosa, no, mga kasembreros, si Phenomenal Box Office Cinema Queen.
So, actually, yan lamang sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan muna natin itong itong description at saka iba pang questions ni ng Star Cinema kay Sir Alden bilang anniversary kasi nito. Anniversary niya, kung kaya tayo po ay pakinggan natin ito mga kas para mas lalo natin ma-appreciate. And then, afterwards ay pakinggan natin ang salita ng Panginoon na napakaganda mga kasembreros. Ngayong araw po ay November 14, 2025, Friday na po, no? Bukas ay Sabado na, magpapahinga na ulit ang mga workers natin sa gobyerno at sa iba pang establishments na weekdays ang pasok at weekends ang kanilang pahinga. So sana po ay pakinggan po natin ang itong kay Alden at saka yung salita ng Panginoon. Blessed Friday po sa bawat isa. Sige, itlog. Palumpalo ka pa. Sige, paano nangyari yun? Hey guys, this is Alden Richards and I'll be answering the same questions from an interview by Star Cinema I had 5 years ago. Tingnan natin kung parehas pa rin yung sagot ko. Okay, first one. What is your biggest fear? Biggest fear? Still, whales. Biggest fear? Whales. Yeah! Hindi na to Hindi ko pinanood yan. Okay. You're applying for work. Describe yourself. My name is Richard Fulkerson Jr. and I'm a very efficient person. I learn fast and you can ask me to do whatever you want me to do. Sinagot ko before? Ito yung 5 years ago. Nag-a-apply ka sa trabaho, describe yourself. I'm willing to learn, mabilis po akong natuto, and I'm gonna give it my all. Ano daw? Gonna give it my all. Ganun pa din. Halos. Kasi under time pressure, kaya ang bilis na sumagot eh. Parang pastok mo 5 years ago. Yes. Describe Catherine in 3 words. Maalaga, passionate, lovable. Describe Catherine in 3 words. Magaling, bait, sweet. Okay. Okay, what did you have for dinner last night? Inihaw na bituka ng baboy at saka isaw na mechanic. What did you have for dinner last night? Kape. Kape? Sorry, wala nang diet ngayon. Diet ngayon. What is your best teacher? Ano nga ba sinagot ko dyan? Ang corny na kasi pag dimples lagi na lang yan. Siguro may hands. I have quite big hands. Ngayon ko lang siya na-realize. What is your best feature? Best feature? Ako? Dimples. Ayun pa din. Corny mo! What's your pet peeve? Pet peeve? Dirty nails. Sa akin dirty nails. What's your pet peeve? Madumi pa. Okay. Madumi pa. Umakit na yung ano nyo sa kamay na. Kamay na madumi pa. Okay. Your most used emoji? Great. Your most used emoji? Most used emoji, yung may shades. Ayun May shades. Ay, ngayon pray na. Oo. Bait na tayo. Name an actor you look up to. James McAvoy. Okay. Johnny Depp yan. Name an actor you look up to. John Lloyd Cruz. Robert Downey Jr. Ay, hindi. Ay, iba. Mali. Okay lang, ganun talaga. James Yung McAvoy na. Okay. If you got stranded on an elevator, what are the first 3 things you'd do? Alright. Stay calm. Check yung phone kung may signal and wait for help. If you got stranded on an elevator, what are the first 3 things you will do? Magdadasal, tatawag ng tulong, tsaka hanap ng way out. Ganun pa din. Ano sing? Way out. What would you find at the end of the rainbow? Treasure chest. What will you find at the end of the Electric rainbow? yata sagot ko. Uy! Ano nga ba? Ano nga ba? Kayamanan, gold. Tama. Treasure chest. Ano ang nauna? Itlog o manok? Alam mo, pag sinimulan natin i-dissect ang katanungan yan, naabutin tayo ng hanggang kinabukasan sa balitaktakan. Kaya ako, ang sasabihin ko talaga, manok. Manok talaga. Ano na una? Itlog o manok? Hindi ko na masasabi. Sige, itlog. Palumpalo ka pa. Sige, paano nangyari yun? Last, do your wackiest face now. Ganun. What's your wackiest face now? Oh, same! Yung default. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito Medyo masakit lang.
pero kapupulutan natin ang aral mga kasembreros. Ang title po natin ay Kahihiyan Nila. Psalms 83 verse 16, Fill their faces with shame, that they may seek your name, O Lord. So, parang sasabi dito ni Haring David mga kasembreros na punuin ng kahihiyan, ng shame mga kasembreros ang mga mukha ng mga kalaban or ng mga taong hindi nakakilala sa Panginoon, yung mga taong walang relationship at saka hindi gumagalang at hindi umiibig sa Panginoon mga kasembreros. So may purpose kasi siya dito, sabi niya dito na fill their faces with shame, that they may seek your name, O Lord. So parang ang sasabi ni Haring David dito, kahit na mapapa yung purpose na mapuno ng kahihiyan, or parang sampal sa kanila ba, na parang ganon mga kasembreros, hindi siya physical na sampal, pero spiritual or emotional mga kasembreros, na mahiya sila sa kanilang ginagawa, tapos para kung magkaganoon ay hanapin nila that they may seek your name, O Lord. So ito yung sasabi niya, may purpose ang sasabi dito ni Haring David mga kasembreros, not just to put them to shame, but also na may purpose na hanapin nila ang Diyos at magkaroon ng tunay na relationship sa Panginoon. So ang Psalms 83 verse 16 conveys a powerful message of seeking divine intervention in the face of overwhelming oppression and adversity. The verse asks for the faces of the enemies to be filled with shame, which symbolizes the desire of their disgrace in contrast to God's glory. So parang gusto ni Haring David na ipamukha sa kanila yung kanilang hiya ba, na yung mga, kunwari na yung mga taong talagang publicly gumagawa ng kahihiyan, yung gumagawa talaga ng kunwari yung mga pagnanakaw, yung nang-o-oppress sila, nang-aapi sila ng tao, gumagawa sila ng masama publicly, parang ganon mga kasembreros. So parang ito yung gusto sabihin ni Haring David, which is very relevant sa atin ngayon mga kasembreros. So in essence, it implies that the psalmist wants God to demonstrate his authority over those who oppose his people. When filled with shame, these adversaries may come to recognize their futile efforts against the grandeur of God, thus leading them to seek the Lord's name earnestly. So may purpose siya. Sa atin din gano'n, pag meron tayong trials, pag meron tayong problema, pag meron tayong bad circumstances, ito po ay pamamaraan, ways ng Panginoon mga kasembreros na hanapin pa siya, maglingkod sa Kanya, and then humingi ng kapatawaran, sumunod sa Kanyang yapak at saka sa Kanyang salita mga kasembreros. So parang ganito, ang sobrang galit ng tono ni Haring David dito mga kasembreros, na kung saan ay kung parang pag na-disgrasya sila, pag na-aksidente sila, pag public disgrace sila mga kasembreros, napahiya sila publicly, ay hanapin nila at saka dumulog sila sa Panginoon mga kasembreros. This verse reflects an important spiritual dynamic, recognizing God's sovereignty in times of distress and allowing it to catalyze a movement towards repentance and acknowledgement of God's unmatched power. So yun, ito yung sasabi natin na the more we face trials, the more we face problems, the more that we seek God and ask for His guidance and counsel and wisdom mga kasembreros. So the more that we face challenges, the more that we trust and depend and have faith sa Panginoon mga kasembreros. If we deeply reflect on the meaning, we see an appeal for divine justice. So divine justice siya kasi inapi si Haring David, yung mga tao niya, ng mga Israelites, mga kasus in general, ay inapi ng mga kalaban mga kasembreros. So ang samista dito ay talagang humihingi siya at saka nagsusumamo ng divine justice na makialam na ang Panginoon kung kaya siya nananalangin. Although sa ngayon, ang atin pong sa New Testament, dapat po tayo ay we are living with grace, kapag may nang-aapi sa atin, pagpalain natin sila, na-bless natin sila. So
Ganon mga kasembreros, no, hindi natin pinapanalangin na sana mamatay sila. So ganon mga kasembreros, no. Although sa galit talaga ng madlang people, sometimes nakakabitiw ng masasamang salita, no, na sumusumpa na sila kasi nga dahil na rin sa corruption or saan man. Kasi doon talaga ako na natatouch talaga ako mga kasembreros sa mga naawa talaga ako mga kasembreros sa mga naapi. Kumapa sila yung pinakabiktima, no, pinakabiktima yung mga may hirap na kabataan, may hirap na mga tao, sila yung kumapa doon ka nakakonsensya, no, kung parang kung ikaw mismo on behalf of the people na gumagawa ng masama at saka nagnanakaw ng kaban ng bayan, yung compassion, alam niyo po, minsan din napipigilan, out of compassion, out of awa, out of cry, no, na iyak mga kasembreros at saka hinaing ng mga biktima. Parang doon ka na-frustrate ka sa sarili mo, nakakonsensya ka na nanalangin ka talaga na ako, no, talagang justice, no, righteousness, katarungan at saka transparency mga kasama, especially, no, talagang yung magkaroon ng awa ba ng mga leaders natin, no, and justice, na makuha ang justice mga kasambrero sa mga biktima. The psalmist is yearning for vindication and hoping for restoration of faith among people who have strayed from God. This verse resonates deeply with the human experience. Many of us encounter trials that seem insurmountable, facing unjust circumstances. In these times, Psalms 83 verse 16 calls us to seek the Lord earnestly, to trust that He will not only deliver us, but may also bring about a change in the hearts of those who oppose His righteous way. So kagaya na mention natin mga kasembreros na may pag-asa pa, no, yung magagawa ng masama, yung talaga mga nang-aapi. Yung pang-aapi kasi ngayon mga kasembreros ay to the fullest level, no, to the max na level mga kasembreros, lalo yung mga kapag nagkakaroon ng dilubyo, kapag nagkakaroon ng sakuna, kapag nagkakaroon ng baha, bagyo, no, earthquakes and any other calamities mga kasembreros na parang nabubunyag no, yung tawag dito, nabubunyag yung corruption, yung epekto ng corruption, no, nabubunyag talaga mga nabubunyag in general yung pagiging gahaman sa pera ng mga taong involved, no, doon sa mga tawag dito, sa mga sakuna na yun mga na nagpapalala. Ang baha, ang bagyo, normal yun mga kasembreros. Ang hindi normal yung damage, yung worst na damage mga kasembreros na idudulot ng bagyo, kasi dati pa naman binabagyo at saka binabaha tayo mga kasembreros, kahit dito sa amin may mga times na binabaha. Pero yung worst, alam yung namamatay, sobrang dami, yung mga bahay, sobrang I cannot explain it. Alam niyo naman mga kasembreros ang mga nangyayari sa ating paligid. But most importantly sa atin pong pamilya, okay? Ang pinaka importante na grupo, no, pinakamaliit na grupo sa society natin, yet the most important group sa ating society ay yung ating pamilya mga kasembreros, na kung saan ay pag may problema tayo, pag may kinakaharap tayo, ay mas lalo tayong dumulog sa Panginoon, mas lalo tayong luluhod, mas lalo tayong magmakaawa, mas lalo tayong manampalataya sa Kanya, because the more that we face trials ay mas hinahasa, mas tinitest mga kasembreros, sinusubok, no, ni Lord ang ating pananampalataya mga kasembreros sa Kanya. So kung kaya pag tayo may challenge ay mas lalo tayong kumapit at magtiwala sa Kanya. Psalms 83 verse 16 teaches us the multiple lessons that can be relevant to our daily life. It encourages us honesty in facing our adversities. When confronted with injustices or hardships, we are invited to bring our petitions to God authentically. So, kung mapasabi nito, dalhin natin yung ating prayers sa Panginoon mga kasembreros authentically. There's no need to sugarcoat our feelings or hide behind a facade. We can genuinely express our pain, invoking God's presence as we strive to relieve in trying moments. So, isa pa dito ay transformative nature of shame. So, maganda itong lesson number 2, yung transformative nature of shame. Kasi di ba kapag napahiya ka or may kahihiyan ka nararamdaman, dapat magbago. Yun yung way na magbago ka, no? Kasi napahiya ka na, dahil may kahihiyan ka. So, dapat ay gawin natin yung instrument or reason, dahilan ba na tayo po ay mas dumulog sa Panginoon at magbago
ng ugali. So, syempre, pagbabago natin from bad to good, mga kasusa, hindi from good to bad. So, ganun po siya. So, rather than, yung transformed nature of shame, para siyang, imbis na negative, gawin mo siyang positive. Kasi, di ba, napahiya ka. Tapos, gawin mo siyang positive yung pagbabago ba, gawin natin yung reason, mga kasusa, para magbago. And most especially, isik natin ang Panginoon, hanapin natin siya, sumunod tayo sa Kanya, mga kasambreros. We are called to pray for those who oppose us. Seeking God's name for our adversaries echoes a posture of humility. So yun siya, mga kasambreros. Humility ay napakaganda po, mga. Sa final thought natin, Psalms 86 or 83 verse 16 is a poignant reminder of the rawness of human emotion experienced through adversity. So normal lang sa atin, yung ma-experience natin yung minsan galit, minsan kahinaan, minsan yung kahihiyan, and minsan ay talaga na-challenge ang ating aspects, mga kasambreros. But the very thing that we must do is magtiwala at manalig sa Panginoon. Alright, salamat sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, panahon sa pagsisik at saka spend time, mga kasambreros, sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.